Napansin mo ba, may mga taong tahimik lang, walang yabang, walang flex sa social media, simpleng-simple lang tingnan. Pero paglipas ng ilang taon, bigla mo na lang malalaman na may negosyo na pala, may lupa, may ipon, o financially stable na. Samantalang may mga taong halos araw-araw ipinapakita ang pera nila, pero laging kapos at maraming problema sa pera. Kaya yung iba mas pinipiling umasenso ng tahimik. Dahil alam nilang habang mas maraming nakakaalam ng pera mo, mas maraming ingay, pressure, at taong makikialam sa buhay mo. Minsan pati sarili mong goals na aapektuhan dahil sa dami ng expectations ng ibang tao. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano yumaman ng tahimik, kung paano mag-ipon, umasenso, at bumuo ng future mo nang hindi kailangan ipaalam agad sa kamag-anak o sa ibang tao. Ang pinakaunang diskarte ay huwag ipaalam agad kapag kumikita ka na. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao kapag nagsisimula na silang kumita ay gusto agad nilang ipaalam sa ibang tao. Kapag may extra income, bagong sideline o unang malaking kinita. Minsan gusto agad i-post, ikwento o ipaalam sa lahat. Pero ang problema, habang mas maraming tao ang nakakaalam na umaangat ka, mas dumarami rin minsan ang pressure, expectations, at mga taong nakikialam sa buhay mo. Biglang may mangungutang, biglang may magpaparinig, biglang may magsasabing, ang laki na pala ng kinikita mo ah. At minsan kahit hindi mo obligasyon, parang napipilitan kang gumastos o tumulong para lang hindi masabihang madamot. Kaya may mga taong mas pinipiling tahimik lang habang nag-iipon at umaasenso dahil gusto nilang protektahan ang momentum nila. Dahil sa totoo lang, hindi lahat ng taong malapit sa'yo gusto kang makitang umasenso. May ibang tao na okay lang sa kanila na umaangat ka. Basta hindi ka mas aangat kaysa sa kanila. Kaya habang nagsisimula ka palang bumuo ng ipon, negosyo o bagong source of income, mas mabuting tahimik ka muna. Hindi mo kailangan i-announce lahat ng galaw mo. Hindi mo kailangan patunayan sa ibang tao na may progress ka na. Minsan mas mabilis lumago ang isang bagay kapag hindi ito masyadong ipinapakita habang maliit pa. Parang halaman lang yan. Kapag lagi mong ginugulo habang tumutubo, mas madaling masira. Pero kapag hinayaan mong lumakas muna ang ugat, mas magiging matatag ito pagdating ng panahon. Kaya kung nagsisimula ka ng umasenso, hindi masamang maging low-key muna. Hayaan mong resulta na lang ang magsalita para sa'yo balang araw. Ang pangalawang diskarte naman ay mamuhay ng simple kahit umaangat ka na. Napansin mo ba, may mga tao na kahit malaki na pala ang kinikita, hindi mo mahahalata. Simple lang manamit, simpleng cellphone lang minsan ang gamit, hindi mahilig mag-flex at parang normal lang mamuhay. Pero pagdating sa pera, sila pala yung may malaking ipon, may investments o may sariling negosyo. Samantalang may ibang tao naman na konting taas lang ng income, biglang tumataas din agad ang gastos. Kapag nadadagdagan ang sweldo, upgrade agad ng gadget. Kapag kumita ng extra, bili agad ng kung ano-ano. At minsan doon nagsisimula ang problema. Kaya matutong mamuhay ng simple kahit kaya mo nang gumastos ng mas malaki. Hindi ibig sabihin ito na bawal mong i-enjoy ang pera mo. Siyempre pinaghirapan mo yan. Pero may malaking difference ang taong bumibili dahil kailangan kumpara sa taong bumibili para magmukhang successful sa ibang tao. Kasi maraming tao ngayon ang hindi naman talaga nagpapayaman. Nagpapakita lang na mukhang mayaman. At kadalasan, habang mas tahimik ang isang tao sa lifestyle niya, mas malakas pa siyang mag-ipon sa likod ng kamera. Minsan ang tunay na financial freedom hindi makikita sa branded na gamit o mamahaling lifestyle. Makikita yan sa taong hindi stressed sa utang, may emergency fund, may investments, at may peace of mind. Kaya kung gusto mong umasenso nang hindi agad napapansin ng ibang tao, matutong kontrolin ang lifestyle mo. Dahil hindi porket kaya mo nang bumili ng mas mahal, ibig sabihin kailangan mo na agad gawin. At bago ang number 3, kung bago ka lang dito, baka naman pwedeng pakilike nitong video at pakipindot na din ang subscribe button. Malaking tulong na ito sa ating channel. At para lagi ka ding updated sa mga susi sa pagyaman videos. Ang pangatlo ay magkaroon ng private savings at investments. Isa sa mga diskarte ng mga taong tahimik lang yumayaman ay meron silang perang hindi basta-basta nakikita o nagagalaw. Habang maraming tao ang inuubos agad ang kinikita nila, may mga tao namang tahimik lang at unti-unting bumubuo ng private savings at investments para sa future nila.
Kasi sa totoo lang, hindi sapat na marunong ka lang kumita ng pera. Maraming tao ang malaki nga ang income, pero dahil walang ipon at walang investments, parang paikot-ikot lang din ang pera nila. Kaya ang mga taong seryosong umasenso, hindi lang sila nakafocus sa pagtaas ng kita. Nakafocus din sila sa pagprotekta at pagpapalago ng pera nila. Halimbawa, may separate savings sila para sa emergencies dahil alam nilang anumang oras pwedeng may bigla ang gastos, pwedeng magkasakit, mawalan ng trabaho o magkaroon ng problemang kailangan ng pera agad. At kapag wala kang emergency fund, minsan napipilitan kang umutang o galawin pati perang para sana sa future mo. Bukod sa savings, mahalaga rin sa kanila ang investments dahil naiintindihan nila na habang natutulog sila, dapat may pera ring unti-unting lumalago. Yung iba nagsisimula sa maliit na negosyo, yung iba sa investments o anumang paraan na pwedeng magpalaki ng pera habang tumatagal. Hindi man mabilis ang progress sa umpisa, ang importante ay tuloy-tuloy. At mapapansin mo, kadalasan tahimik lang ang mga taong ito. Hindi nila kailangan ipakita sa ibang tao na may ipon sila o may investment na silang ginagawa. Dahil ang goal nila ay hindi magmukhang mayaman, kundi maging financially stable sa totoong buhay. Kaya kung gusto mong umasenso ng tahimik, huwag lang isipin kung paano kikita ng pera. Mas importante ring matutunan kung paano mag-ipon, magtago, at magpalago ng pera habang hindi pa napapansin ng ibang tao ang progress mo. Ang pang-apat na diskarte ay huwag i-post lahat ng galaw mo. Isa sa mga dahilan kung bakit may mga taong tahimik lang yumayaman ay hindi nila ginagawang announcement board ang social media nila. Ngayon kasi, halos lahat gustong i-post. Bagong negosyo, bagong gamit, malaking kita, travel o kahit kakasimula pa lang ng isang plano. At minsan, habang mas maaga mong ipinapakita ang progress mo, mas maaga ring dumarating ang distraction. May mga tao kasing kapag nakita nilang medyo umaangat ka na, biglang nag-iiba ang tingin sa'yo. Yung iba mangungutang, yung iba makikialam, yung iba naman magsisimulang ikumpara ang buhay nila sa buhay mo. At minsan kahit wala silang direktang ginagawa, nadadagdagan lang yung pressure sa isip mo. Parang pakiramdam mo kailangan mong panindigan yung image na ipinapakita mo online. Halimbawa, kakasimula mo pa lang sa negosyo tapos pinost mo agad everywhere. Kapag hindi agad naging successful, minsan mas nape-pressure kang ituloy kahit nahihirapan ka na. O kaya naman kapag may malaking kinita ka at nakita agad ng ibang tao, minsan mapapaisip ka tuloy gumastos para lang mapanatili yung successful na image na nakikita nila sa'yo. Kaya may mga taong mas pinipiling tahimik lang muna habang binubuo nila yung goals nila. Hindi dahil secretive sila, kundi dahil gusto nilang makafocus. Dahil minsan habang mas maingay ang buhay mo online, mas maraming distraction sa totoong buhay. At ang totoo, hindi naman lahat ng achievement kailangan ipakita agad. May mga bagay na mas magandang tahimik mo munang binubuo hanggang maging stable ka na. Dahil sa panahon ngayon, madaling magmukhang successful sa internet. Pero mas mahalaga pa rin yung totoong progress na nangyayari sa likod ng kamera. Kaya kung gusto mong umasenso ng tahimik, hindi mo kailangan i-document lahat ng galaw mo. Minsan mas maganda na lang na isang araw, magugulat na lang sila sa resulta. Ang panglimang diskarte ay matutong humindi kahit ka mag-anak pa. Isa pa sa pinakamahirap gawin lalo na para sa maraming Pilipino ay ang matutong humindi, lalo na kapag kamag-anak ang humihingi ng tulong. Kasi minsan kapag may extra kang pera o medyo umaangat ka sa buhay, parang automatic na iniisip ng ibang tao na kaya mo nang sagutin lahat. Ikaw na lagi ang takbuhan sa problema, utangan, o ang lalapitan pag may bigla ang gastos. At dahil ayaw mo makasakit ng damdamin, napapa-oo ka na lang kahit naaapektuhan na ang sarili mong finances. Pero ang totoo, hindi porket meron ka, ibig sabihin kailangan mong ibigay lahat. Dahil kapag lahat na lang ng problema ng ibang tao sinasalo mo, darating yung panahon na pati sarili mong goals hindi mo na maabutan. Kaya mahalagang magkaroon ng boundaries. Hindi ibig sabihin ito na madamot ka o wala kang pakialam sa pamilya mo. Ang ibig sabihin ay alam mo rin kung paano protektahan ang future mo. Kasi kapag hindi mo kayang humindi, mahihirapan kang umasenso. Dahil habang sinusubukan mong buuin yung ipon, negosyo o investments mo, palaging may huhugot pabalik sa'yo. Kaya minsan, isa sa pinakamahalagang diskarte para umasenso ng tahimik ay ang matutong tumulong ng may limit.
dahil mas makakatulong ka rin sa ibang tao balang araw kapag ikaw mismo financially stable na. Ang pang-anim ay unahin ang long-term goals kaysa pagpapabilib. Sa panahon ngayon, parang mas maraming tao ang gustong magmukhang successful kaysa maging financially stable talaga. Kaya minsan kapag may bonus, extra income o unang malaking kita, gusto agad bumili ng bagong gamit o may maipakitang achievement online. Parang bawat progress kailangan may kasamang validation mula sa ibang tao. Pero may mga tao namang kabaliktaran. Imbes na gamitin agad ang pera para magpabilib, mas pinipili nilang gamitin ito para sa future nila. Habang ang ibang tao nakafocus sa image, sila naman nakafocus sa long-term goals. Kaya imbes na ubusin agad sa luho ang extra income, mas inuuna nila ang investments, negosyo, emergency fund o mga bagay na pwedeng magbigay ng mas magandang buhay pagdating ng panahon. At dito pumapasok yung delayed gratification, yung kakayahang unahin ang mas malaking goal kaysa pansamantalang excitement. Kasi maraming tao, bawat dagdag ng kita may kasamang dagdag ding lifestyle. Kaya kahit lumaki ang income, parang wala pa ring totoong progress financially. Samantalang ang mga taong tahimik umasenso, mas sanay silang maghintay at mag-isip ng pangmatagalan. Dahil sa totoo lang, ang totoong mayaman, hindi kailangan mukhang mayaman. At kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo sa ibaba kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. Ang diskarte number 7 ay hayaan ang resulta ang magsalita. Maraming tao ang magaling magsalita tungkol sa plano, pero kakaunti yung tahimik lang na tuloy-tuloy kumikilos. Yung tipong hindi mo alam na may binubuo na pala silang negosyo, may iniipon na pala, o unti-unti nang inaayos ang buhay nila. Dahil habang ang ibang tao abala sa kakakwento ng goals nila, sila naman busy sa mismong trabaho. At minsan, mas mabuti talaga yung ganon. Kasi kapag masyado mong maagang kinikwento ang lahat ng plano mo, parang nauubos din yung drive mo. Pakiramdam mo may progress na kahit wala ka pang totoong nagagawa. Samantalang ang mga taong tahimik lang, mas nakafocus sila sa execution. Hindi sila naghahanap ng approval. Hindi nila kailangan ng validation para ipagpatuloy yung goal nila. Kaya kung mapapansin mo, maraming successful na tao na hindi mo nakita yung hirap habang ginagawa nila. Ang nakita na lang ng ibang tao, yung resulta, yung negosyo na gumagana na, yung stable na buhay, yung tahimik pero komportable ng pamumuhay. Pero sa likod nun, years of consistency at disiplina muna ang dinaanan nila. Dahil ang totoong pag-asenso hindi naman talaga laging dramatic. Madalas paulit-ulit lang yan. Trabaho, ipon, aral, diskarte, tapos repeat ulit kahit walang pumapalakpak sa'yo. At yung mga taong kayang gawin yon ng tahimik, sila kadalasan yung malayo ang nararating. Kaya minsan, mas magandang hindi na lang ipaalam lahat ng galaw mo. Hayaan mong ang resulta na lang ang magsalita para sa'yo balang araw. At bago tayo magtapos, tandaan mo, hindi lahat ng laban sa buhay kailangan ipakita sa ibang tao. Minsan ang pinakamalalaking progress nangyayari habang tahimik ka lang. Walang announcement, walang flex, walang kailangan patunayan, habang ang ibang tao nakatingin sa validation at atensyon, ikaw naman nakafocus sa pagbuo ng mas magandang future para sa sarili mo. At balang araw, hindi mo na kailangan ipaliwanag kung bakit tahimik ka noon. Makikita na lang nila yung resulta ng consistency, disiplina, at mga desisyong ginawa mo habang walang nakakapansin. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.